Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Kwaresma at ito ay tinatawag na pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Sa unang pagbasa, ang Panginoon ay nanubok sa katauhan ni Abraham. Kung isipin po natin, kaya ba natin yung ginawa ni Abraham na matagal silang hindi nagkaroon ng anak at hiniling nila sa Diyos na pagkalooban sila ng biyaya ng supling at binigyan nga sila ng iskay sa isang anak. At dito sinabi ng Panginoon na pumunta siya sa lupain ng Moria at ihandog ang kanyang kaisa isang anak para sa Panginoon. At hindi nagatubili si Abraham, kundi bagkos siya'y sumunod at nang nakahanda na niyang patayin upang ialay ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na huwag saktan ng bata sapagkat nakita niyang matapat si Abraham na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin marami tayong pinagpipilian. Marami tayong mga desisyon sa ating buhay. Pero malaking tanong, sa ating bang ginagawang mga desisyon at mga binibitiwang mga gawain, ito ba'y naangkop sa kalooban ng Diyos? O ang sinusunod lamang natin ay ang ating sariling interes at kalooban? Pangkaraniwan po, ang nananaig sa atin ay yung ating mga sariling kagustuhan at hindi yung kalooban ng Diyos. Kung kaya tayo ay nawawala sa kanyang grasya at tayo nagkakasala. Pero kapag tayo po ay naging tapat na sumunod sa kanyang kalooban, siguraduhin natin na tayo tatanggap ng mga biyaya at pagpapala sa Diyos. Tulad ni Abraham, siya ay tumanggap ng napakaraming biyaya dahil sa hindi siya nagbantulot na sumunod sa sinasabi ng Panginoon. Gayun din naman sa ikalawang pagbasa, sinasabi po sa atin ni San Pablo para sa mga taga-Roma na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Kapag tayo nasa panig ng Diyos, para tayo nakasandal sa pader, sapagkat wala nang ibang higit na makapangyarihan pa kaysa sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Kung kaya kung tayo panig sa Kanya at ang Diyos ay panig sa atin, wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat alalahanin, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Ebanghelyo ating narinig, ang pagbabago anyo ng ating Panginoon ay isang pahimakas na sa kanyang buhay binigyan niya ng pagkakataon ang mga alagad upang makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagbabagong anyo, ang kanyang divinity ay nakita ng mga alagad. Kung kaya tulad ni Pedro, siya humanga at nagkaroon ng security sa kanyang sarili sapagkat naramdaman niya na kapag nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos, wala silang dapat alalahanin at walang dapat katakutan. Kung kaya sinabi niya, magtayo po tayo ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Si Moises at si Elias ay kinatawan ng lumang tipan ng mga propeta at ang ating Panginoon ang kaganapan ng mga hula ng mga propeta sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kung kaya sa ikalawang linggong ito ng panahon ng Kwaresma, tingnan po natin ang ating sarili. Ano-ano yung mga bagay nating dapat baguhin at sino-sino yung dapat magbago. Yung ating mga bahagi ng ating pamilya,
yung ating mga pinaglilingkuran, yung ating mga natagapamuno, tayo ba ay dapat pagkalooban ng pagbabagong anyo ng Panginoon? O dapat tayo magkusa na magbago sa ating sarili nang sa gayon makasunod tayo sa kanyang kalooban? At habang tayo nagbabago, hindi lamang damit ang ating binabago, hindi lamang itsura ang ating pinapalitan, kundi bago sa pagbabago ay dapat nanggagaling sa ating puso, sa ating kalooban. Paguhin natin ang ating kalooban tungo sa kabutihan at hindi tayo magbago tulad patungo sa kapariwaraan, kundi bagkos ang pagbabago na dapat natin gawin ay ayon sa kalooban ng Panginoon.